Hindi inaasahan ng magkakapatid na sina Marco, Elena at Joshua na magbabago ang tahimik nilang buhay sa loob lamang ng isang hapon. Ang araw na muling umuwi ang kanilang ina matapos ang mahigit 5 taong pagkawala. Sigurado ka bang si nanay ngayon? Tanong ni Elena habang nakasilip sa bintana ang kanyang mamatay puno ng pag-aalinlangan. Sa labas ng kanilang lumang bahay sa probinsya, isang matandang babae ang dahan-dahang bumababa mula sa isang tricycle. Nakasuot ng kupas na bestida, may dalang maliit na bag at bahagyang nakayuko habang naglalakad papalapit sa gate. Ngunit hindi yun ang nakakuha ng kanilang pansin, kundi ang nakaumbok nitong tiyan. Hindi pwede. Bulong ni Marco na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bakit parang buntis? Nanginginig namang tanong ni Joshua. Tahimik silang napatingin sa isa't isa na para bang may sabay-sabay na bumigat sa kanilang dibdib. Isang 88 years old na babae, buntis, parang isang bangungot na ayaw nilang paniwalaan. Hanggang sa maya-maya, dahan-dahang kumatok ang matanda sa kanilang gate. Mga anak, ako to, si nanay. Mahinang ngunit malinaw na boses ang kanilang narinig. Napaatras si Elena, tila natakot. Hindi ko kayang makita siyang ganyan. Ngunit si Marco bilang panganay ang naglakas loob. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa pinto at unti-unting binuksan yun. At doon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanay? Mahina niyang sambit. Ngumiti ang matanda, isang ngiting punong-puno ng pagod, lungkot at tila paalam. Matagal-tagal rin bago ako nakabalik. Hindi agad nakapagsalita si Marco. Hindi niya alam kung yayakapin ba niya to o tatanungin agad ang matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Pero ang kanyang mga mata, hindi mapigilang mapunta sa tiyan ng kanyang ina. Nay, ano yan? Diretso niyang tanong. Tumahimik ang matanda. Sandaling tumingin to sa kanyang tiyan, saka muling tumingin sa kanyang mga anak. Ay, eto ba? Mahina niyang sabi habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ngumiti siya. Buntis ako. Ano? Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Nay! Huwag kang magbiro! Hindi to nakakatuwa, Nay. Hindi ako nagbibiro. May dinadala ako. Nagkagulo ang isip ng magkakapatid. Paano nangyari yun? Sino ang ama? Bakit ngayon pa? At higit sa lahat, posible ba to? Nay, 88 ka na. Sigaw ni Joshua. Hindi na pwedeng mangyari yan. Ngunit imbis na magalit, ngumiti lamang ang kanilang ina. Isang ngiting tila may tinatagong sakit. Maraming baging hindi natin inaasahan sa buhay. Pwede bang papasukin niyo na muna ako? Napatingin ang magkakapatid sa isa't isa. Sa kabila ng lahat, nanay pa rin nila yun. At kahit gaano ba ka-weird o kahirap tanggapin ang sitwasyon, hindi nila kayang pabayaan siya. Tahimik ang hapagkainan. Walang gustong magsalita. Ang tunog lamang ng kutsara na tumama sa plato ang maririnig. Paminsan-minsan, palihim na tumitingin si Elena sa tiyan ng kanyang ina, na tila ba umaasang mawawala to sa isang iglap. Nay, saan ka po ba nanggaling? Mahinang tanong ni Marco. Sa Maynila, may mga inasikaso lang. Anong inasikaso? Tanong ni Joshua na halatang hindi mapakali. Ngunit hindi agad sumagot ang kanilang ina. Sa halip, tumingin to sa kanilang tatlo, isa-isa, na parang iniukit sa kanyang alaala ang kanilang mga mukha. Mga anak, miss na miss ko kayo. At doon, may kung anong pumutok sa puso ni Elena. Bigla siyang napaiyak. Kung miss mo kami, bakit ka nawala ng 5 taon na hindi ka man lamang nagparamdam?
May karapatan po kaming malaman ng totoo, Nay. Dagdag ni Marco. Hindi lang yung tungkol sa tiyan mo, kundi lahat. Matagal na katahimikan ang sumunod hanggang sa marahang tumango ang kanilang ina. Darating din tayo dyan, pero hindi pa ngayon. Pagod lang ako, gusto ko lang munang makasama kayo. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco. Nakaupo siya sa sala, iniisip ang lahat ng nangyari. Biglang may narinig siyang mahinang pag-ubo mula sa kwarto ng kaning ina. Agad siyang tumayo at sumilip at doon niya nakita ang kaning ina, hawak ang kaning tiyan, nanginginig at tila nahihirapan. Nay? Nag-aalalang tawag niya. Ngunit mabilis tong nagpunas ng luha at pilit na ngumiti. Ayos lang ako, anak. Ay, matanda na lang talaga ako. Ngunit hindi kumbinsido si Marco. May kung anong mali at ramdam niya yon. Habang nakahiga si Marco, isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isip. Buntis nga bang talaga ang kaning ina? O may mas malalim at mas masakit na katotohanan na pilit nitong itinatago? At kung ano man yon, handa ba silang harapin ang katotohanan? Madilim pang paligid ng magising si Marco. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakaramdam na may mali. Tahimik ang buong bahay ngunit may kung anong bumabagabag sa kaning dibdib. Parang may hindi siya dapat ipagwalang bahala. Dahan-dahan siyang bumangon at napating sa orasan. 3:70 ng madaling araw. At doon niya muling narinig yun. Ang isang mahinang pag-ubo mula sa kwarto ng kaning ina. Hindi na nga nagdalawang isip si Marco. Agad siyang lumabas ng kanyang kwarto at marahang lumapit sa pintuan ng kanilang ina. Bahagya yung nakabukas. At sa maliit na siwang na yun, nakita niyang isang ekseneng hindi niya inaasahan. Ang kanyang ina, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang tiyan at umiiyak. Tahimik, pinipigilan, pero halata ang sakit. Nay? Nagulat ang matanda. Mabilis tong nagpunas ng luha at pilit ng umiti. Ay, anak, gising ka pa? Nay, bakit po kayo umiiyak? Masakit ba yan? Sabay turo sa kaning tiyan. Ngumiti muli ang matanda, ngunit sa pagkakataong to, halatang pilit. Normal lang yan. Ganto talaga kapag buntis. Ngunit hindi na naniwala si Marco. Nay, tigilan mo na yan. Hindi na kami bata para lokohin mo. Sabihin mo ng totoo. Ngunit imbes na sumagot, tumingin lamang to sa kanya, mata sa mata, na parang may gustong sabihin pero hindi magawa. Hanggang sa bumuntong hininga ito. At kung hindi mo pa kayang tanggapin ang totoo, anong ibig mong sabihin ay? Ay naku anak, matulog ka na muna. Bukas pag-uusapan natin ang lahat. Hindi naging madali ang umaga. Sa pagkainan, ramdam ang tensyon. Tahimik si Elena ngunit halatang namamaga ang mamata, tila umiyak buong gabi. Si Joshua naman, paikot-ikot sa sala, hindi mapakali. At ang kanilang ina, tahimik lang na kumakain na parang walang nangyari. Hanggang kailan kayo magpapanggap? Biglang sabi ni Elena. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi ko na kaya to. Nay, please! Sabihin mo na kung ano talagang nangyayari sa'yo. Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, marahan itong ibinaba ang kutsara. At kung sasabihin ko, magbabago bang tingin niyo sa akin? Hindi. Mabilis sa sagot ni Marco. Nanay ka pa rin namin, pero kailangan naming malaman ang totoo. Huminga ng malalim ang matanda. May pinuntahan akong doktor sa Manila. Doktor? Oo, at may sinabi siya sa akin. Biglang kumabog ang dibdib ni Marco. Ito na ba? Ito na bang katotohanan? Ngunit bago pa man ito magpatuloy, biglang napahawak ang matanda sa kanyang tiyan. Nay!
Sigaw ni Elena. Napangiwi ito sa sakit. Aray! Aray! Agad na lumapit ang magkakapatid. Nay, kailangan ka na naming dalhin sa ospital. Huwag na. Ayos lang ako. Hindi ka maayos, Nay. Hindi na po normal yan. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-aalala, pilit pa rin pinipigilan ng matanda ang sarili. Pakiusap. Huwag na. Hindi pa ngayon. Habang pinagmamasdan ng magkakapatid ang kanilang ina, may napansin si Elena. Isang maliit na envelope na bahagyang nakalabas sa bag ng kanilang ina. Dahan-dahan niya itong kinuha. Nay, ano to? Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Huwag! Ngunit huli na, nabuksan na nga ni Elena ang envelope at doon nakita niyang isang papel. Medical results. CA-125? Stage? Biglang inagaw ng matanda ang papel. Sabi ko wag! Sigaw nito sa unang pagkakataon. Natahimik ang buong bahay. Nagulat ang magkakapatid. Hindi nila inaasahan ang reaksyong yun. Bakit ayaw mong malaman namin? Pamilya mo kami! May karapatan kami, Nay! Tahimik ang matanda. Unti-unting bumalik ang kanyang lakas. At sa pagkakataong to, hindi na siya ngumiti. Dahil kapag nalaman niyo ang totoo at hindi na magiging pareho ang lahat, masakit yun para sa akin. Tahimik, mabigat at puno ng takot. Sa kamay ni Elena, nanginginig pa rin ang papel ng kanyang nabasa. At sa isip ng bawat isa sa kanila, isang tanong ang sumisigaw. Kung hindi pagbubuntis ang dala ng kanilang ina, ano nga ba ang tunay na laman ng kanyang tiyan? Tahimik ang buong bahay. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Mabigat, mabagal at puno ng takot. Nakatayo si Elena sa gitna ng sala. Hawak pa rin ang papel na pilit inagaw ng kanilang ina. Si Mark at Joshua ay nakatitig lamang, hindi alam kung anong sasabihin o gagawin. At ang kanilang ina, nakatayo sa harap nila. Mahina, pagod, at tila handa ng sumuko sa katotohanan matagal niya nang tinatago. Hindi ako buntis. Kung hindi ka buntis, ano yan? Sabay turo ni Elena sa tiyan ng kanyang ina. Natahimik ang matanda. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Hindi na may halong saya kundi puro sakit. May sakit ako at malala na. Hindi agad nagsalita ang magkakapatid. Parang ayaw nilang marinig ang sunod na sasabihin. Parang mas gugustuhin pa nilang maniwala sa isang imposibleng pagbubuntis kaysa sa katotohanan ngayon. Anong sakit? Sa ovaryo at umabot na sa stage 4. Yung tiyan ko, hindi yan dahil may dinadala akong bata. May tubig sa loob, dulot ng sakit. Ascites ang tawag doon. Walang makapagsalita, walang makaiyak. Parang hindi pa rin nagsisink in ang lahat. Bakit? Yun lang ang nasabi ni Elena bago tuluyang napaiyak. Bakit hindi mo sinabi agad, Nay? Bakit hinayaan mo kaming isipin na... Hindi niya naituloy. Lumapit ang matanda. Dahan-dahan niyang hinawakan ng pisngi ng kanyang anak. Dahil ayaw kong makita niyo akong mahina. At higit sa lahat, ayaw kong kaawaan niyo ako. 5 taon. 5 taon kang nawala dahil dito? Oo. Nalaman ko ang sakit ko noon pero hindi pa ganun kalala. Pinili kong umalis para hindi kayo mahirapan sa akin. Para hindi niyo makitang unti-unti kong paghina. Pero habang tumatagal, lalong lumalala ang sakit. At dumating ako sa puntong, sinabi nga ng doktor na may taning na ang buhay ko. Biglang napaluhod si Elena. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng ganito. Bumalik ako hindi para magpanggap, kundi para makasama kayo kahit sandali na lang.
Gusto kong maramdaman ulit na pamilya tayo. Gusto kong makabawi. At gusto kong makapagpaalam ng maayos. Hindi na nga napigilan ni Marco ang kanyang sarili. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang kanilang ina. Nay, hindi ka pabigat. Hindi ka kailanman naging pabigat. Sumunod si Joshua at si Elena. Nagyakapan silang apat ng mahigpit. Parang ayaw nang maghiwalay. Sa unang pagkakataon, naintindihan nila. Hindi pagbubuntis ang misteryo, kundi isang ina na pilit tinago ang kanyang sakit para protektahan ang kanyang mga anak. Nay, simula ngayon hindi ka na mag-iisa. Kasama mo kami. Ngumiti ang matanda. Salamat mga anak. Ngunit sa likod ng kanilang yakapan, may isang lihim pa. Isang bagay na hindi pa alam ng magkakapatid. Isang hiling na babago sa lahat. Sa kanyang isip alam ng kanilang ina na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Dahil bago siya tuluyang mawala, may isang bagay siyang kailangang ibunyag. Isang sikreto na magpapabago sa buhay ng kanyang mga anak habang buhay. Umaga na ngunit tila hindi pa rin nagigising kanilang mga puso sa katotohanang nalaman nila kagabi. Tahimik ang buong bahay, ngunit sa katahimikan yun, mas ramdamang bigat. Si Elena ay nakaupo sa gilid ng kama ng kanilang ina. Pinagmamasdan to habang natutulog. Ang bawat paghinga nito ay tila mahalaga. Parang anumang sandali, pwede itong mawala. Hindi nila napigilang umiyak. Nay, ang dami po namin gustong sabihin. Nandyan ka pa rin. Oo naman ay, hindi ka na namin iiwan. Dumating sina Marco at Joshua na may dalang almusal. Breakfast tayo, Nay. Ngunit alam nilang lahat, hindi na magiging normal ang lahat. Habang kumakain, biglang nagsalita ang kanilang ina. Mga anak, may hihilingin sana ako. Kahit ano, Nay, gagawin po namin. Hindi madali ang mga hihilingin ko. Pero sana'y pagbigyan ninyo ako. Gusto kong magkasama tayong kumain araw-araw. Parang dati, bago ako nawala. Gagawin natin yan ay araw-araw, walang palya. Gusto ko rin bumalik sa lumang bahay natin. Yung maliit na bahay kung saan kayo lumaki. Nagulat si Joshua. Nay, matagal na pong abandonado yun. Pero gusto ko pa rin makita. Doon kasi nagsimula ang lahat. May isa pa akong hiling. Hanapin ninyo ang kapatid niyo. Biglang natigilan ang lahat. Kapatid? Anong ibig mong sabihin ay? Napapikit ang matanda at unti-unting tumulo ang kanyang luha. May isa pa kayong kapatid na matagal ko nang itinago. Hindi pwede. Tatlo lang kami. Bakit ngayon mo lang sasabihin yan? Ngunit hindi sumagot agad ang kanilang ina. Sa halip, hinawakan ang kanyang dibdib. Tila nasasaktan. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Matagal na yun. Bago pa kayo ipanganak, may isang batang isinilang. Tapos napilitan akong ipamigay siya para mabuhay siya. May kapatid kami na hindi namin kilala. Oo. At gusto ko bago ako mawala, magkita-kita kayong lahat. May alam ka ba kung nasan siya, Nay? May iniwan akong sulat. Nasa bag ko. Kayo nang bahalang maghanap. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Niyakap niya ang kanilang ina. Bakit mo tinago to sa amin, Nay? Ang dami naming na-miss. Ang dami naming hindi alam. Patawarin niyo sana ako. Ginawa ko lamang sa tingin ko'y tama. At yan gusto ko lang ayusin ang lahat. Habang hawak ni Marco ang lumang bag ng kanilang ina, dahan-dahan niya itong binuksan. Doon, nakita niyang isang lumang sobre. May pangalan, may address. At sa sandaling yun, hindi lamang nila haharapin ang pagkawala ng kanilang ina, kundi ang isang katotohanan na may isang taong matagal ang nawawala sa kanilang buhay
at malapit na nga nilang makilala. Tahimik ang buong bahay matapos ang revelasyon ng kanilang ina. Hindi na yun basta sakit lang. Hindi na rin yun basta pagbabalik. Ito ay naging isang misyon, isang hiling, isang responsibilidad. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang lumang sobrang nakuha niya sa bag ng kanilang ina. Kupas na yun, halatang matagal ang itinago. Sa loob ay isang lumang papel at isang litrato. Kuya, mahinang tawag ni Elena. Anong laman? Hindi agad nakasagot si Marco. Titig na titig siya sa litrato ng isang batang lalaki, mga 5 taong gulang. Nakasuot ang simpleng damit, ngunit baka sa mukhang inosenteng ngiti. Ngunit ang mas nakakapagpayanig sa kanya, kamukhang kamukha ito ni Joshua nung bata pa. Hindi pwede. Parang ako. Hindi lang parang, halos ikaw nga. Siya bang kapatid natin? Dahan-dahang binuksan ni Marco ang papel at nagsimula siyang magbasa. Sa taong makakabasa nito, kung kayong mga anak ko, patawad. Ang batang ito'y pinanganak ko sa panahong wala akong kakayang buhayin siya. Ibinigay ko siya sa isang pamilya sa Manila. Ang pangalan niya ngayon, Daniel. Daniel? May kapatid tayong Daniel? Na lumaki, na wala tayo. Hindi man lamang natin siya nakilala. Habang tayo kompleto. Kailangan natin siyang hanapin para kay nanay at para sa atin. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe papuntang Manila. Sa buong biyahe tahimik lang. Bawat isa ay may sariling iniisip. Si Elena, punong-puno ng guilt. Si Joshua hindi mapakali. At si Marco, determinadong tuparin ang hiling ng kanilang ina. Narating nilang address na nakasulat sa sulat. Isang simpleng bahay sa isang tahimik na iskinita. Hindi ito ingrande, pero halatang puno ng kwento. Lumipas ang ilang segundo at unti-unting bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa edad 30 ang sumilip. Po? Natigilan ang tatlo dahil sa isang iglap, parang nakita nila ang sarili nila sa kanila. Pasensya na. Inahanap namin si Daniel. Bakit? Sino kayo? Mga kapatid mo kami. Tahimik, walang galaw, walang emosyon sa mukha ng lalaki. Parang hindi niya agad naiintindihan. Ano? Hindi. Hindi pwede. Lumaki ako mag-isa. Wala akong kapatid. Wala akong nanay di bumalik. Wala akong pamilyang tulad ninyo. Alam namin, pero tulad mo, wala din kaming alam. Ngayon lang namin nalaman. Pero please, bigyan mo kami ng pagkakataon. May sakit si nanay. Malala na. Gusto ko ning makita. Biglang nagbagong ekspresyon ni Daniel. Nanay? At sa sandaling yon, nakaharap ni Daniel ang katotohanang matagaling hinahanap. Ang kanyang tunay na pamilya. Ngunit ang tanong, tatanggapin ba niya sila? O hahayaan niyang manatiling sarado ang pintuan ng kanyang puso? Tahimik ang buong iskinita. Parang tumigil ang mundo habang magkakaharap sina Marco, Elena, Joshua at si Daniel. Walang gustong magsalita. Walang makapagsimula dahil ang bawat salita maaaring magbago ng lahat. Hindi maalis si Daniel ang kanyang tingin sa 3 taong nasa kanyang harapan niya. Mga taong ngayon lamang niya nakita, ngunit may kakaibang koneksyon. Parang pilit niyang pinapaniwala ang sarili sa isang katotohanang mahirap tanggapin. Nasaan siya? Ang nanay ko. Hindi niya tinanggi. Hindi niya nilabanan. Sa unang pagkakataon, tinawag niya itong nanay. Nasa probinsya. Naghihintay para sa'yo. Alam niyo ba kung anong pakiramdam na maiwan? Yung lumaki kang walang nanay, walang yakap, walang nag-aalaga kapag may sakit ka. Hindi namin alam. Kung alam lang namin, hahanapin ka namin agad. Hindi ka namin pababayaan. May taning na siya. Hindi namin alam kung hanggang kailan. Natahimik si Daniel at napapikit.
parang may pinipigil ang emosyon niya. Makalipas ang ilang segundo, huminga siya ng malalim at tumingin sa kanila. Kung pupunta ako, hindi dahil pinatawad ko na siya, kundi dahil gusto kong malaman kung bakit. Hindi na nga sila nag-aksaya ng oras, agad silang bumiyahe pabalik ng probinsya. Sa loob ng sasakyan, tahimik, ngunit iba ng pakiramdam. May halong kaba at pag-asa. Pagdating nila sa bahay, agad silang bumaba. "Nay!" Sigaw ni Elena pero walang sumagot. Biglang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Pumasok sila sa kwarto at doon nakita nilang kanilang inang nakahiga, mahina at halos wala ng lakas. Nay! Mahinang tawag ni Marco. Dahan-dahang dumilat ang matanda at sa kanyang paningin, isa-isang lumitaw ang kanyang mga anak hanggang sa nakita niya si Daniel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Daniel! Anak ko! Hindi agad nakalapit si Daniel. Nakatayo lang siya. Tinitingnan ng babaeng matagal ang hinintay at matagal ding nawala sa kanya. Bakit? Patawarin mo ako. Ang ginawa ko lang ang akala ko'y makakabuti sa'yo. Pero mali ako. Iniwan kita. Hindi na napigilan ni Daniel ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa tabi ng kama. Nay! Umiiyak ng sabi. Sa unang pagkakataon, tinanggap niya to. Nagyakapan silang lahat. Salamat. Hindi na ako mag-iisa. Tama na. Sapat na. At unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Nay! Nay, huwag po. Umiyak si Joshua, ngunit tahimik na ang lahat. Sa yakap ng kanyang mga anak, tahimik na tinapos ang isang ina. Ang kanyang huling hininga na may ngiti at kapayapaan. Tahimik ang buong bahay, ngunit sa katahimikang yon, naroon ang bigat ng pagkawala. Nakatayo sina Marco, Elena, Joshua at Daniel sa loob ng kwarto. Nakapalibot sa kama kung saan nakahiga ang kanilang ina. Wala na itong paghinga, wala nang galaw, ngunit sa kanyang muka, may isang ngiti. Payapa na siya. Mahinang sabi ni Marco. Hindi niya alam kung para kanino ang kanyang sinabi. Para ba sa kanyang mga kapatid o para sa sarili niya? Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang kamay ng kanilang ina. "Mahal ka namin, Nay. Patawad kung hindi namin agad naintindihan." Walang nagpipigil ng luha. Si Joshua ay tahimik lamang sa isang sulok. Nakaupo, hawak ang kanyang ulo. Si Daniel naman, nakatayo pa rin. Hindi gumagalaw. Parang hindi pa rin niya lubos na matanggap ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, tinitigan ang mukha ng kanyang ina. Ang babaeng minsan niyang hinanap. Ang babaeng matagal niyang kinamuhian. At ang babaeng ngayon lamang niya tunay niya nakilala. Nay, ang dami ko pa pong gustong itanong. Ang dami ko pang gustong malaman. Pero salamat dahil kahit paano, nakita pa rin kita. Lumipas ang mga araw, dumating ang araw ng libing. Maraming taong dumalo, mga kapitbahay, kaibigan, at ilang kamag-anak na matagal ang hindi nakita. Ngunit sa gitna ng lahat, ang pinakamahalaga ay naroon ang kanyang mga anak. Kompleto. Nakatayo ang apat sa harap ng puntod ng kanilang ina. May hawak na puting bulaklak si Elena. Dahan-dahan nitong inilapag. "Hindi ka na namin pababayaan kahit wala ka na." Simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Tumingin siya kay Daniel. Kung papayag ka, gusto namin maging parte ka ng buhay namin. Tumingin siya sa puntod ng kanilang ina, parang may kinakausap sa kanyang isipan, hanggang sa huminga siya ng malalim. At kung hindi ko pa kayang tawagin kayong pamilya agad, maiintindihan namin. Pero, pwede niyo ba akong bigyan ng oras para makilala kayo bilang mga kapatid? Hindi kami nagmamadali. Ang mahalaga, nandito ka na. Dahan-dahang lumapit si Joshua
at iniabot ang kanyang kamay kay Daniel. Simula ulit. Sabi niya. Tinitigan ni Daniel ang kanyang kamay, sandaling nag-alinlangan, ngunit kalaunan, tinanggap niya to. Hindi perpekto, hindi madali, at hindi agad-agad. Ngunit nagsimula na silang buuin ang isang bagay na matagal nang nawala. Isang pamilya. Sa kabila ng lahat ng sakit, may iniwan ang kanilang ina. Hindi pera, hindi ari-arian, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataong maghilom, magpatawad at magmahal muli. Minsan sa buhay, hindi natin agad naiintindihan ang mga desisyon ng ating mga magulang. Minsan nasasaktan tayo, nagagalit at nagtatampo. Pero sa huli, malalaman natin na lahat ng ginawa nila ay para sa pagmamahal. At sa huling yakap ng kanilang ina, hindi lang paalam ang kanilang natanggap, kundi isang bagong simula bilang isang pamilyang sa wakas ay buo na. Wakas.